Hello, kamusta po mga Dabarkad? So, ito po tayo uli sa EAT Daily o sa Eat Daily natin na FB Live. Ako po ang host nyo, si Mark Gamboa. At ito po, parang habit ko na to araw-araw. Every 2:30, sama-sama po tayo pagkatapos pong manood ng EAT. Pagkwentuhan po natin yung mga latest news sa noontime, sa showbiz, at yung mga nangyari po doon sa programa. Okay, so hintayin lang po natin, nagsisidatingan pa lang yung ating mga classmates, yung ating mga Dabarkads, galing po doon sa live ng EAT. At ngayon po, magkasama po natin dito. So maraming mga pagkukwentuhan tayo. Bukas may hearing uli, mag-attend ako doon sa Marikina. Sa ratings, yung EAT sa online nakabawi ngayong araw. O tapos pero gusto ko magsimula doon sa katatapos lang na babala, wag kayong ganun uy. Kasi another great episode, another great kumbaga tema at kumbaga yung mga guests na inimbita nila doon sa babala, wag ganun uy, ay talagang tuwang-tuwa po ako. Nakakatuwa yung pong naging mga guest nila ngayon. Kasi, yung like I said dito sa babala, wag ganun oy. Ito po ay kumbaga yung mga hindi natin na pag-uusapan na mga topics, yung mga sensitibo, mga tabu, mga kumbaga hindi na on television ay napag-uusapan. Kumbaga para mawala ng stigma, magkaroon ng understanding sa isa't isa. At makita po na even though mukhang parang negatibo, meron pa rin kahit papanong positibo dito. Okay? So, magbasa muna tayo ng comments bago tayo magsimula. Ayan. Irene Rivera, Jean Ishi, Condiala. Yun. Julie Rodolfa from Nueva Ecija. Jonathan Marquez. Ayan, Rowena Alura, good afternoon. Ayan, mga Dabarkads, mga classmate natin ngayong 2:30. So, pag-usapan natin yung sa babala, 'di ba? Nakakatuwa kasi actually hindi yung term na ex-convict, kumbaga parang hindi na daw politically correct na gamitin yung word na ex-convict. Pero yung pong mga guest ngayon sa babala ay yun po, yung mga dating nakulong. At halata sa mga host na medyo kasi yung unang dalawa na guest nila ay nakulong dahil sa homicide. Okay, may napatay sila. Yung isa dahil sa selos, yung isa. So nakulong sila ng matagal na panahon. Mga 20 years yung isa matagal din. So, pero parang ang awkward lang din nung pagtatanungin siya kung willing ba siya mag-open doon sa storya, doon sa, 'di ba? So, parang naramdaman ko yung tension ba, yung parang nangangapa, ano ba pwede kong itanong, ano bang baka mali masabi ko, 'di ba? Kasi yun ang natin, yun ang magandang pag-usapan Kung ikaw ba ay pumatay ng tao, kunyari, homicide, di ba? Tapos ikaw ay nakulong, di ba? Ikaw ba ay karapat-dapat na mabigyan uli ng pagkakataon para magbagong buhay? Di ba? Gaano ba katagal ang dapat mong pagdusahan sa loob ng kulungan para mapagbayaran mo yung krimen na ginawa mo? Kasi sa totoo lang, syempre, hindi mo mababawi yung buhay. Di ba? Yung mga hindi naman nila sinabi na hindi, inosente po ako, nakulong lang. Hindi, mukhang inaamin naman nila na talagang nagawa nila yun. Yun ang magandang tanong kailan ba pwedeng mag-move on, magsimula ng bagong buhay? Alam niyo yung mga nakulong, lalo na yung una, yung 20 years nakulong. Mukhang paglabas niya ng kulungan, matanda na siya. 'Di ba, matanda na. Kumbaga nawala yung buong niya, yung buong 30s, yung kung kailan siya bata, nawala nawala na yon. Paglabas niya ng kulungan, matanda na siya. Kumbaga hindi na niya na-enjoy yung pong kanyang buhay ng yung 20s, 30s, 'di ba?
or early 40 siguro. So, napakahirap din. Pero yun nga, sinusubukan niyang makabangon muli, tumatanggap siya ng mga construction work. Pero alam naman po natin, siyempre sa society, na merong stigma na kung ikaw yung entrepreneur, kung ikaw yung boss, parang alangan ka mag-hire ng mga taong dating nakulong. Diba? Siyempre, kumbaga, aminin na din natin, meron namang iba dyan talagang loko-loko na hindi na natuto kahit nakulong na, gagawa at gagawa pa rin ng krimen. Yung iba naman, matino, pagpasok sa kulungan, doon natututo ng kalokohan. So, importante po talaga yung prison reform eh. Kasi, importante na pag napasok sa kulungan yung isang tao, mas, kumbaga marirehab siya, matututo siya ng bagong skills, lalapit siya sa Diyos, hindi yung lalapit siya sa mga drug lord o sa mga sindikato o sa mga gangs na mas mapapasama pa, 'di ba? So yung isa, yung pangalawa puro tattoo din, 'di ba? So may mga ganong stigma eh. So yun ang magandang tanong na na-open dito eh. Walang madaling sagot doon. 'Di ba? Maski ako hindi ko din alam kung ano ang tamang sagot doon. 'Di ba? Tama na ba yung 20 years, 11 years para doon sa ginawa nilang kasalanan? Siyempre, may pamilya din naman yung naging biktima nila. Pero ganun pa man, siyempre, sumusunod tayo sa batas. At yung batas, kumaga, sinerve niya yung sentensya niya. At ngayon, sinusubukan niyang magbagong buhay. So, mukha namang gustong magbagong buhay nung mga guest kanina sa babala. Huwag ganun, uy. Vilma Ramos, Gemma Suwalog, Beck Otomesa, Cristina Santos, Verna Sagun, AC Sevilleja from San Diego, California, Irene C, Dexter Dilag, shout out from Riyadh, Arnold Adelan, Anthony Gaita, Jeffrey Sarmiento, Warren Balog, Chay Martinez, Legit Dabarkads, Paul Anton Herrera. Ayun. Tinanong ni Paul Anton, nanonood ka ba ng One Piece live action? Kagabi, nanood ako nung unang episode. Wala akong ka-idea doon. Pero natuwa naman ako. Baka mamaya itutuloy ko second episode ng One Piece sa Netflix. Nakakatuwa siya. Kagabi sinubukan ko manood eh. Jin Ishii. Yun, medyo slight lonely kasi wala si Bossing pero happy pa rin. Sabi ni Jin Ishii. Kondiala. Kasi po kahapon, curious yung mga tao kung suspended na yung Showtime. Kaya ang daming views nila online. O sige, punta tayo dun sa ano. So yun yung dalawa, di ba, ang seryoso. Nung pagdating dun sa sumunod na dalawa, si Honey at si, ano pa, Loida? Loida ba yung isa? Di ba si Loida, nakakatuwa kasi akala ko nga babae nung una eh, nung unang tingin ko. Yung pala, gay pala tong si Loida. Natuto siya ng massage, physical therapy sa loob ng kulungan. So, nakulong naman siya mga 1.5 years lang dahil sa illegal substance. So, ang maganda nangyari, kumbaga, natuto siya ng bagong skills para paglabas niya ay meron siyang pagkakakitaan na hindi na niya kailangang umasa doon sa mga illegal na gawain. Okay? So, nakakatuwa yung si Loida, di ba? So, yung sa story niya, nakakatuwa na. Tapos, nung pagdating mo doon kay, Honey, yung lalaki, di ba? So, in-interview nila, ganun din. Illegal substance din, 1.5 years din, nakulong. Tapos, biglang nagulat yung mga host. Ewan ko kung baka hindi nila alam eh. Baka hindi nila alam na yung pala yung storya nung si Honey. Na nung nasa kulungan, yung si Honey, yung lalaki, ay siya ay na-in love at na-develop. Niligawan siya at sinagot niya. Yung si Loida, nakakatuwa. Magjowa pala yung dalawa. Nagulat din yung mga host. Parang di nila alam siguro. Doon na lang nila nalaman siguro doon sa portion na yon. Baka doon na lang sinabi. Tapos si Paulo Ballesteros, nakakatuwa kasi parang natutuwa siya pero may halong konting selos na ang haba ng hair ni ate. Tignan mo to si ate. Kasi may itsura din naman kahit papaano yung jowa ni Loida, di ba? May itsura tapos so si Paulo Ballesteros, ganon kay Loida. Ang haba ng hair. Nakabingwit yung si ate girl sa kulungan. At ang maganda, ngayong nakalaya sila, ay sila pa rin ay
tuloy pa rin yung kanilang relasyon at meron silang business, at least lumalayo sila sa krimen, lumalayo sila sa mga illegal na bagay, di ba? Pag tinitingnan ko si Kuya, parang totoo naman. Parang kasi kung tutuusin, pwede, di ba, sa kulungan lang sila tapos paglabas, di ba, iiwan na niya yung si Loida, pero hindi, magkasama pa rin sila. So, mukhang na-in-love siguro talaga si Kuya. Love na din niya siguro talaga. At mukhang okay naman yung kanilang samahan, di ba? Kanya-kanya naman talaga yan. Di naman natin talaga masabi. Di ba? Pangit, mahirap namang man-judge ng ibang tao, di ba? So, nakakatuwa lang kasi from preso, paglabas nila, nagbagong buhay na, tapos nagkain-laban pa, di ba? So, nagkaroon pa ng... Kaya pala sabi ni Loida, tuwang-tuwa, kumbaga, panalo pa siya. Kumbaga, yung pagkakulong niya, para naging blessing pa sa kanya. Kaya pala blessing, nakahanap ng love life si ate. Kaya pala blessing. Doon siya nakahanap ng jowa niya. Kaya gano'n, no? Pero yun nga, yun ang maganda sa babala. Kumbaga, iba't ibang mga tao, tapos tinuturuan tayo ng acceptance, tinuturuan tayo ng kapatawaran, tinuturuan tayo ng alisin yung stigma, tinuturuan tayo na ito ay mga sensitibong topics, pero magandang pag-usapan kasi pag tinatabi mo, hindi nare-resolve yung mga kailangan ma-resolve. So, yun yung sa babala kanina. Natutuwa ako kasi ang ganda nung napili nila na mga guest doon. Kaya, galing talaga ng creative team ng EAT led by Ma'am Jennifer. Ayun. So, basa tayo ng comments. Joy Pio Quinto, Solid Eat TVJ, Ranilo Marco from Bataan, Vivian Alcoriza, nakakatakot naman po talaga yung mga illegal. Ang maganda niyan, yung mga tao, parang iiwas na lang ako sa illegal kasi tingnan mo to, kawawa, nakulong. Ito, nakulong, di ba? So, yun naman yung maganda din nun. Joy Pio Quinto, Victoria Zamora, shout out from Dasmariñas, Vilma Ramos, Bong Valeros, more power, thank you. Eduardo Bolarda, from Laking Rivera ng Novaliches, yan, District 5 QC. Rochelle Huelgas, yun. Ang inaasahan siguro nung daw sa tape na Itbulaga, sa kanila manonood yung mga supporters ng It's Showtime. Yan, Giancarlo Maresigan, shout out DJs of DWKC FM 93.9. Have played the timeless gospel songs. Yun. So, shout out po sa inyo. Napakaganda po niyang ginagawa ninyo. Okay? So, shout out po doon sa 93.9 DWKC. Akala ko rin po babae si Loida. Happy din para sa kanila. Sabi ni Ogie de Borja. Akala ko talaga babae. Di ba? Noong unang tingin mo, na nakulong din. Yung pala, gay pala si ate. Ayun. Gilda Villanueva watching from Riyadh, Saudi Arabia. Helen Tabaranza watching from Compostela, Davao de Oro. Randy watching from Guagua. Yan. Romeo Serrano, thank you po. Yan. Linda Magtibay from Lebanon. Yan. Rika Par, yan, present from Saudi Arabia. Yan. Buti present siya ngayon dito sa ating live. Ano to? Rosalie from Marikina, shout out sa'yo. Gemma Suwalog. Yan. So, may bagong comment pa. John D. Guzman from Makati. JJ Lagaran. Alam mo, models, grabe ang mga bashers ni Lala. Oh, grabe naman po, no? So, ayun. Tapos na tayo doon sa babala. Yung sa mga bashers, grabe naman. Hindi pa nga final yung decision pala. Ito pala ay pwede pang iapila. Diba? Pwede pang iapila ng ABS-CBN at ganun nga ginawa nila. Pero, kung ako yung MTRCB, mag-aapila itong ABS-CBN. Pero yung mga pages naman ng ABS-CBN, atake ng atake. Yung mga Bailon ngayon, Kapamilya Kingdom, Kapamilya Circle, yung mga pro-ABS-CBN pages, atake ng atake sa MTRCB. Magpo-post pa sila, yung iba, buwagin ng MTRCB. Ano, 'di ba? Paano ka naman gaganahan na ikonsidera o yung kanilang apila? Na kesa magsisi at tanggapin yung pagkakamali, ganoon pa. 'Di ba? Tapos ayun, siyempre pinipersonal pa si Lala Soto and all that. So sa akin, wrong move yan galing sa
yung mga pages na sumusuporta sa ABS-CBN. Tapos yung si Eric Jan Salut, yung ad from staff ng ABS-CBN, o head ba yun, ng ABS-CBN, di ba tinawag niya si Lala Soto na, yung nga, walang delikadesa, tsaka nakakadiri, o binanata na siya kanina ni Nanay Christy Fermin. Sinabi niya, alam mo, Eric, marami akong pwedeng ihirit sa'yo ng personal, pero dahil hindi ako yung tinira mo, pero subukan mo ako yung tirahin mo para ibato ko sa'yo lahat ng mga personal na alam ko sa'yo. Parang ginanon niya si Eric kanina, tapos sinabi niya na ba't mo sasabihin na nakakadiri, yung ginawa daw ni Eric yung nakakadiri. May mga ganong hirit kanina si Nanay Christy. Talagang palaban na, itong si Eric naman, binura na yung tweet niya laban dito kay Lala. Hindi, ang punto nga, pwede pang iapila, pwede pang paano i-considera yung apilan nyo kung sarili nyong mga staff? Ito hindi ito pro ABS-CBN page. Staff talaga siya ng ABS-CBN. Ay ganun na lang makasira at di ba, respetuhin nyo muna yung institusyon. Yun yung problema. Respetuhin muna yung institusyon. Ang nalaman nga natin, si Lala pala, hindi pala bumoto. So, 10 yung membro ng adjudication, 30 yung membro ng board, yun yung mga bumoboto. At lahat sila, yan ang napagbotohan. Diba? Yun ang nila. Si Lala, hindi bumoto. Dahil nag-inhibit. So, anong gagawin niya? Diba? Hindi niya ipapatupad yung desisyon ng board. Hindi naman pwede yun. Diba? Hindi naman niya pwedeng pagbigyan yung It's Showtime. Yung siya naman yung magmumuka na hindi ginagawa yung trabaho. Alam mo, mahirap din talaga yung trabaho niya kasi wala kang panalo eh. 'Di ba? Kung pagbibigyan mo na naman, kung warning na lang naman, 'di ba? Ang gagawin mo sa It's Showtime. Meron namang marami din namang mga tao na, 'di ba, parang yung ginagawa nila Rendon, 'di ba? Tsaka yung mga iba, maraming tao na gustong ma-sanction itong It's Showtime na hindi natuwa doon sa ginawa ng It's Showtime. O ngayong ginawa niya yung trabaho niya, ang dami namang mga supporters ng It's Showtime, personalin naman siya. So, sa akin, yan ang trabaho sa gobyerno. Thankless job talaga. At least ito si Chairwoman Lala, ginagawa yung trabaho niya. Diba? Ginagawa naman yung. Sa akin lang walang kinalaman sa EAT. Pero pilit nilang kinakabit. Sinasadya ng EAT para walang kalaban. Nakita naman natin na kahit nawawala yung isa sa mga programa, hindi naman dumadagdag sa ratings. Parang ganun pa din naman. Yung mga fans ng EAT, nung nawala yung EAT, hindi na nanonood ng noontime, iba na lang ginagawa. Hindi na nanonood ng TV. Sa It's Showtime, baka ganun din. Diba? Hindi naman mawawala, meron naman sila ipapalit na programa eh. Diba? Hindi naman, kumbaga sinuspindi lang naman para matuto. Yun lang naman yung punto natin dyan. Okay? So, punta naman tayo sa views ngayong araw. Okay? So ito, salamat kay Legit Dabarkads, Legit TVJ sa Twitter. Siya yung kumuha ng mga screenshot dito. Okay, siya yung kumuha ng mga screenshot yung sa TVJ, sa It's Showtime. So may prueba. Ayan. Tapos yung sa Tape Itbulaga. At sa kanyang computation, yung pong EAT, 11,000 sa Facebook, yung sa YouTube, 40,000 plus 85,000, totaling to 136,000. Yung It's Showtime naman, 6,000 yung Facebook, kaya kitang-kita naman dito 6,000 yung Facebook, yung YouTube, 29,000 plus 86,000, for a total of 121,000. Okay, so yun po yung total niya. So, lumamang ngayong araw, ito po ay kinunan mga alauna kanina. Siyempre, nag-iiba-iba yan. Pero more or less, ganyang oras, makikita mo naman yung trend So, lumamang po ang EAT, 136,000, kumpara sa 121,000. Kahapon, lumamang talaga yung It's Showtime. Pero maaring rason nga dyan ay dahil inaabangan ng tao kung ano yung kanilang sasabihin dahil po doon sa MTRCB na ruling sa kanila. Maaring yun po yung naging dahilan o maaring iba pa. Pero ngayong araw, nakabawi po yung EAT. So, it goes to show po na talagang maski sa online, maski sa Newtam ratings, ay number 1 talaga yung EAT pagdating po sa mga viewers at sa mga Pinoy. So, sa atin, siguro, kung nanonood ka ng TV, kung nanonood ka ng EAT sa TV, buksan mo na din yung cellphone mo
para para dumadagdag doon sa bilang. Pwede 'yun, 'di ba? So, para at least nakakadagdag doon sa bilang ng EAT sa lalo na kung ano ka naman, lalo naman kung wifi ka naman, kung unlimited naman yung wifi mo sa bahay, 'di ba? So, buksan mo na yung sa ano. Kasi hindi naman tayo nakaka-count doon sa ano eh. Hindi naman tayo nakaka-count doon sa rating. 2,000 lang naman yung binibilang para sa Newtam. So, tumulong na lang tayo doon sa online. Speaking of online, okay? Tingnan nga natin. Hindi pa rin ginagalaw ng tape Itbulaga, ng tape yung kanilang nabawi na channel. Tingnan nga natin. Type channel. Wala bang mga post? Wala. Sa live? Wala. Sa shorts? Wala. So, binago pa lang po yung pong title, yung pong ano. Pero wala pang pinopost. Bakit kaya hindi pa sila nagpo-post? Yan po ang hindi ko alam. Maari bang iniisip nila, baka mademanda sila kapag ginamit nila? Or hindi ko po alam. And kung bakit hindi pa nila ginagamit. Pero, ang dami ko nang nababasa sa mga supporters po ng EAT na today daw is unsubscribe day. Okay? So, maraming gustong mag-unsubscribe. Sa akin po, nasa desisyon nyo naman po yan. Diba? Ako, ayoko kasi ng cancel culture eh. Pero kung ayaw nyo na lumalabas sa feed nyo yung mga galing sa tape, desisyon nyo po yan kung gusto nyo mag-unsubscribe. Okay? So, sa akin, ito pa, kasi merong ihirit ko na din, itong si Solid Kapuso Forever, nag-iimbento na naman ng fake news sa akin. Ang sinasabi daw, ang sabi ko daw kahapon ay hinak daw kaya nakuha. Yung pong, yung ang tawag dito? Yung pong YouTube ng Itbulaga. Okay? Teka lang, nasa ba yung post niya tungkol sa akin? So, sinabi ko daw, hinak daw. Ang sabi ko po, merong mga option kung paano nakuha yan. Pwedeng sa through Google, pwedeng through hacking, pwedeng through, may mga paraan yan. Pero hindi ko alam. Sa totoo lang kasi, hindi ko naman talaga alam. So, nag-iimbento na naman sila, naglalagay na naman ng salita sa bibig ko na hindi ko naman sinasabi. Sinasabi ko, yun yung mga posibleng nangyari. Pero, hindi natin alam kasi wala pa namang nagsasalita ng opisyal. So, bukas, baka makita ko si Attorney Maggie, tanungin na natin sa kanya, yung sa YouTube, kung ano ba ang sitwasyon doon. Yun ang maganda kapag nag-a-attend ka sa hearing. Sila kasi hindi sila nag-a-attend sa hearing eh. Pwede mong tanungin diretso yung mga abogado tungkol doon sa mga issue na binabato sa kanila para masagot nila at para mabigyan nila ng linaw, di ba? At masasagot na hindi yung nag-iimbento ng fake news para lang makapanira sa ibang tao. So, tingnan ko po, magbabasa tayo ulit ng mga comments. Ayan. April Alcantara, Solid TVJ, Amir. Ayun. Chay Martinez. Hindi, alam mo sabi ni Chay Martinez, kung hindi anak ni Tito Sen si Chair Lala, wala na siguro silang masasabi. Alam niyo po, hindi din. Kahit iba, ito pala yung magandang punto ko guys ha, kahit iba ang chairperson ng MTRCB, aatakihin nitong mga pro-ABS-CBN pages. Sa totoo lang, okay? Sa totoo lang, kahit iba yung, kasi, kumbaga, mas madali lang sa kanila kasi anak ni Tito Sen. Pero, alam nyo, sa totoo lang, pwedeng ilabas ng MTRCB yung pangalan ng mga board members at ng mga sa adjudication committee. Alam ko, nakikita ko yung mga members sa board. Hindi nila nilalabas yung pangalan. Alam nyo kung bakit? Pero may mga picture naman, hindi naman nila tinatago. Makikita mo naman sa picture, makikita mo naman sa... Kasi pag nilabas nila yung mga pangalan, yan ang titirahin ng mga pro-ABS-CBN pages. Yun ang iharas nila. Tingnan mo saan ka nakakita ng ganun. Itong mga nagtatrabaho sa gobyerno, respetuhin natin yung ahensya ng gobyerno. Diba? Sa akin, wala namang masama. If you say, I disagree doon sa ahensya na yan. Pero bigyan mo naman ng konting respeto kasi ginagawa lang nila yung trabaho nila. Yung mga board member dyan. Kaya hindi binobroadcast, hindi nilalagay sa news yung mga pangalan ng mga board member. Pero makikita mo naman doon sa page nila, mga pictures nila nandun naman eh. Kasi sigurado, pag nilabas mo yung pangalan ng mga tao dyan, sigurado sisiraan yan at hahanapan yan ng butas ng mga
nagtatanggol do sa It's Showtime. Sa akin, mali yun, di ba? Mali yung ganun. Sumunod tayo sa batas, pwede tayo mag-disagree, pero respetuhin natin yung mga ahensya ng gobyerno. Yun, Gian D. Dapat siguro sa social media, magkaroon na ng parang MTRCB. Dami na kasi hindi magandang nangyayari. Like yung viral ngayon na girl student sa Bohol. Yan ang isang very, very controversial at sensitive na topic, Sir Gian. Pero gets ko yung punto mo. Totoo naman, di ba? Kasi yun naman ang punto ng iba. Yung gustong buwagin yung MTRCB. Bakit sa online, mas malaswa, mas madaming ang problema kasi niyan, issue ng censorship eh. Issue ng censorship talaga. Pwede ba na kumbaga ise-censor mo bawat isa sa mga website, bawat isa sa mga. So medyo magulong topic 'yan eh. For example, yung NTC. Yung NTC binablock yung mga bold na site sa online. 'Di ba? Minsan pupunta ka sa bold, hindi ko ginagawa, kinukwento lang sa akin. Pupunta ka sa bold na site. Pagpunta mo, blocked by the NTC nakalagay. 'Di ba? So, ginagawa nila, magrereklamo naman yung mahilig sa bold. Teka, bakit nyo magbabawalan? Na ako. Nasa tamang edad na ako, 'di ba? So, may mga ganung na may sasabihin naman ng NTC, hindi. Kaso, pwede itong ma-login ng bata. 'Di ba? So, pagbabawalan natin. So, may mga ganung issue sa censorship na madugo. Sa bold na 'yun na talagang bawal talaga. Paano yung mga mura? Paano yung mga awayan? Paano yung mga. So, may mga guidelines yung Facebook eh. 'Di ba? Napanood niyo yung Deleter? Napanood niyo yung movie ni Nadine? 'Di ba? Na binubura nila, kunyari merong nagpakamatay o merong mga kadiri o merong mga, 'di ba, binablock ni Facebook. So na kay Facebook 'yun. Pero dapat makipag-coordinate siguro kay Facebook kung ano yung pwede, kung ano yung hindi. Pero yun nga, medyo sensitibo talaga kasi censorship na 'yan eh. 'Di ba? Nagbabawal ka na ng mga tao. Meron tayong free speech eh. Pero pagdating sa telebisyon, hindi pwedeng mawala 'yan. Kasi kahit na laganap yung online, milyon-milyon pa rin kababayan po natin ang nakasalalay sa telebisyon. So hindi pwedeng mawala yung po nagbabantay sa telebisyon. Yung mga nagsasabing buwagin yung MTRCB. 'Di ba? Mali po kayo. Hindi naman pwede na sa telebisyon mawawala po yung nagbabantay. 'Di ba? Sasabihin nila bakit nung dati si Digong nagmumura ganon. Kaya nga natigil yung mga presko ni Digong noon eh. Kasi puro mura na live eh. Diba? Tinigil na nila eh. Hindi na natuloy yung mga ganun eh, after ng mga ilang ulit. Pero, yun na nga, hindi pwedeng mawala yan. Hindi perpekto ang MTRCB. Pero kailangan natin yan kasi yan yung nagbabantay sa mga movies, sa mga TV. Yung pagdating sa online, ito may nakita akong post ng MTRCB na sila po ay nakikipag-coordinate with DICT. Yan. Ito. In photos, the MTRCB and DICT have initiated discussions on bolstering online safety. Pakita ko sa inyo may ginagawa eh. Yan si Chair Lala, tsaka yung sa DICT yan. Nag-uusap na sila kung paano pwedeng simulan yung online safety. Masalimuot na proseso yan. Ang hirap kasi online eh. 'Di ba? Isi-sensor mo yung online, napaka-sensitibo na bagay. Tsaka a million yung pong mga pages online, 'di ba? Yung mga accounts, yung mga paano mo isi-sensor 'yan. So napakasalimuot na pag-uusap pero ang importante na simulan. So kumbaga good job naman sa DICT at sa MTRCB na at least sinisimulan nila pag-usapan kasi talagang mahirap buuin 'yan. Okay, guys? So mabasa ako ng comments tapos yun na muna tayo sa ngayon. Okay. Jovelyn Desiatco, di nila kaya ang original. Ano po masasabi mo sa pagsasabi na EAT na talunan, Kenneth Bonifacio? Yan, nag-vlog ako dyan kagabi, tapos ngayon, panalo ngayon, di ba? So, sa akin kaya nila sinasabi yun kasi dahil sa MTRCB nadadama yung EAT Huwag ganun, huwag na idama yung EAT. Walang kinalaman dyan. Di ba? Hindi naman EAT ang nagsabi na gawin nila yung mga ganun na malaswa di ba? Tapos yung mga nagsasabi na yung EAT daw dapat ay
masuspende din dahil doon sa pagmumura ni Wally. Sa akin po, isang violation pa lang yan. Warning pa lang yan. TVJ Productions. Ang tinitignan po ng MTRCB, hindi yung mga host, hindi yung mga copyright, yung trademark. Ang tinitingnan po niyan, yung producer. 'Di ba? Ang producer po ng sa TV5 ay TVJ. So ngayon pa lang sila warning na ganyan. So, yung sa Showtime, ang dami na. 10 na yata, 3 yung sinabi. Ang dami, di ba, ng mga violations. So, sa akin, patas lang. Di ba, yung mga sinasabi nilang violations ng Eat Bulaga dati, nung nasa GMA pa ang TVJ, tape po ang sasagot nun. Di ba? Sila po ang mananagot po nun. Kasi sila po yung producer. Hindi po artista ang tinitignan ng MTRCB. Producer po. So, yun po ang sagot doon. Yung mga nagsasabing dapat isuspindi rin yung pong TVJ. Sa akin, sa totoo lang ako, wala akong problema din kung isususpindi yung TVJ in the future kapag nakagawa sila ng bagay na bawal. Diba? So, sa akin, kasama, kailangan nating sumunod. Diba? Si Wally, nagpakumbaba ka agad. So, ganun dapat. Okay, basa pa tayo. Ayan, di na ako nanonood ng all videos ng TVJ sa YouTube. Pati tuloy Kalye Serie, di ko na mapanood, sabi ni Chay. Danny Santiago, thank you very much po. Yuki. Buti si Wally nag-sorry ka agad sa live TV. Yan. Tessie Spiridon, maraming warning ang Showtime. Ako, ulitin ko, I have nothing against Showtime, ha. Marami akong mga kaibigan na nandyan. Si Ayon nga, nagbabasketball pa sa amin. So, wala talaga akong problema sa kanila as a show. Kumbaga, nagpapasaya sila ng tao. Di ba, meron silang sariling mga fans. Pero kailangan nating sumunod sa batas. Yun lang sa akin. At kapag binigyan tayo ng mga parusa, di ba, na suspension lang naman, hindi naman sila mawawala. Magpapahinga lang sila saglit. Magpapalit nga sila ng ibang kapalit na show eh. Di ba? Wag natin namang masamain at wag nating awayin yung gobyerno. Respetuhin natin yung mga ahensya ng gobyerno. Okay, so, oy, Pletora! Ayun, kakapasok. Kamusta? Yung Pletora yun, sarap ka jamming ng Pletora. Actually, di ko pa napopost eh. May jamming kami niyan. Kumanta kami ng River Maya na kanta. So, napakahusay na banda at legit Dabarkads, yung Plethora. So, suportahan po natin. Bago ako magpaalam, yung pong aking promote ko na din, yung aking YouTube channel, kung di pa po kayo nakasubscribe, Models of Manila FM. Yan po. Sa Plethora, subscribe din po kayo. Kung di pa kayo nakasubscribe, Models of Manila FM sa YouTube. Diyan po yung aking showbiz. Tapos yung aking TikTok, Models of Manila FM din. So, thank you very much guys. Yun na muna. Naka 30 minutes na ako. Thank you very much po. See you po sa next video po natin. See you ulit bukas guys. Bukas nasa Marikina tayo. Okay? So, ako na lang ang media doon. So, sana magpa-interview pa rin sila kahit ako na lang ang nandun para at least ma-update ko kayo kung ano yung mga latest na nangyayari. Kasi hindi na masyadong kino-cover ng balita eh. Kasi humuhupa na yung issue eh. So anyway, thank you very much guys. See you po sa next video mga Dabarkads. Thank you very much. Bye-bye. Pletora, shout out.